Dito na experience ko, nakakatakot din kasi syempre unang-una nasa taas kami. Pag nasunog yung hagdanan namin, ang hirap babaan. Ilan kami nasa taas. Buhol-buhol na kable ng kuryente, dikit-dikit na mga bahay. Ang iba naman, halos gawa lang sa kahoy. Kaya pag sumiklab ang apoy, madaling kumalat at halos buong komunidad ang nadadamay. Isa ang E. Rodriguez Avenue sa mga lugar sa Quezon City na madalas makaranas ng sunog. Si Aling Gina Veloso, na halos 22 taon nang naninirahan dito, 4 na beses nang nasunugan ng bahay. Di naman sasanay na pero inuuna na lang lagi sarili, mga anak. Pamilya na lang muna. Kapag kaya pa magsalba ng gamit, magsasalba. Pag di na kaya, kami na lang. Siyempre, nagsusumikap uli. Kagaya ngayon, maghahanap buhay ka na naman, mag-iipon, mag-iipon ng gamit, tapos masunog ulit. Ang ganon. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, hindi rin naman magawa nila Aling Gina na lumipat pa ng bahay dahil tanging pagtitinda-tinda lamang ng ilang klase ng ulam at merienda pandagdag sa maliit na kita ng kanyang asawa ang kanilang pinagkakasya, pangtusto sa 7 pa niyang anak na nag-aaral. Kaya naman ngayong Fire Prevention Month, mahigpitang paalala ng Bureau of Fire Protection na dapat na maging maalam upang makaiwas sa banta ng sunog. Kasabay ng mga dapat tandaan at ugaliin sakaling hindi naman maiiwasan ang mga ganitong klaseng sakuna. Batay sa huling tala ng BFP, umakyat na sa 2,659 ang kabuuang bilang ng naitalang sunog sa buong bansa. Mula January 1 hanggang February 26, 2026, 7% itong mas mataas kumpara sa 2,445 na naiulat sa kaparehong panahon noong 2025. Pinakamalaki ang itinaas sa mga structural fire o sunog sa mga bahay at gusali na pumalo sa 1,978 na kaso o 14% na pagtaas. Umabot rin sa higit 6 na bilyong piso ang ulat ng pinsala nito sa infrastruktura at iba pang mga ari-arian. So, gawin nating ugali na pag merong problema sa ating di kuryenteng kagamitan, lalo na halimbawa madalas yung nagtitrip off yung breaker o di kaya yung fuse ay sumasabog, mahalaga yan ay ipa-inspection na natin sa rehistradong electrician dahil ibig sabihin yan may problema. No, ganoon din yung halimbawa kumukurap-kurap na ilaw, wala namang masyadong malakas na hangin pero kumukurap-kurap ang ilaw o di kaya umiinit yung mga receptacles natin o yung mga outlet natin. So pag may sinat, may sakit. So ibig sabihin yan ay dapat inspeksyonin natin regularly. Ayon pa kay Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, kung minsan ang kawalan din aniya ng pakialam at kaalaman ang nagiging mitsa ng sunog. So kaya talagang ine-intensify natin yung ating campaign na magkaroon ng pakialam yung ating mga komunidad lalo na sa mapinsalang sunog. Ilan sa mga kadalasang nagiging sanhi ng sunog ang overloading ng mga saksakan. Gayon din ang pagtangkilik sa mga hindi kalidad na produkto o mga hindi pasado sa panuntunan ng Department of Trade and Industry. Ito yung mga kalimitang nabibili ng mura sa bangketa at online. Paalala rin ng BFP na tigilan ng pagkakabit ng mga illegal connection na ugat rin ng malakihang sunog sa mga komunidad. Dapat tandaan din ang acronym na SAFETY para mas maging handa sa oras ng sunog. Ito ay sound the alarm o pagpindot sa fire alarm sa mga gusali. Kung wala, pagsigaw bilang babala sa lahat. Alert the fire station o huwag kalimutang tumawag sa bumbero sa hotline number na 911. Fight the fire o pag-apulas sa apoy sa pamamagitan ng mga ready-to-use fire extinguisher o tubig sa timba. Evacuate o agarang paglikas. Tell the others o paglabas, sabihan ng mga kapitbahay upang i-alerto rin silang lumabas. At pinaka-importante sa lahat, ang letter Y o you get clear and give way to responder. Kasi pagdating namin, yan din ang isa sa mga challenges. Pag salubong sa amin, yung iba dyan ay inaagaw yung hose, hindi nagbibigay daan sa aming pagresponde. Yung halimbawa, antala sa aming pagresponde ay pwede natin i-consider nga talagang banta sa ating public safety, no, dahil sa kaligtasan ng publiko ang nakasalalay diyan. Kaya wag harangan yung aming pagresponde, gayon din na yung mga illegal nakapark sa mga heavily congested area, so wala na kaming madaanan.
Kaya naman panawagan ng ahensya ang pakikilahok ngayong Marso sa iba't ibang aktibidad na kanilang isasagawa para sa mas komprehensibong kampanya para sa Fire Prevention Month. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.